Sinundan ng daang-daang aftershocks ang lindol kahapon, pero sa tingin ng PHIVOLCS, pahina na ng pahina ang pagyani. Ang binabantayan nila ngayon ay ang fault sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Negros at Cebu na kung hindi pa raw gumalaw kahapon ay hindi madidiskubre na naroon pala. Nakatutok si Mark Salazar. Meron siyang na-monitor. Minomonitor siya ngayon, 10:24 a.m., 0224 Universal Time. Aftershock na yun. Titignan natin kung saan siya SOEPD personnel. The system has detected an earthquake event. The system has detected Yes, it's an aftershock. an earthquake event. Andun pa rin siya sa cloud nung aftershocks natin. Makita nyo, yung lines, ito yung mga istasyon na naka-record. Tapos, yung location is somewhere here in the middle of Negros and Cebu. 3.8 magnitude na lindol ang na-monitor na yan kaninang 10:24 ng umaga. Yan ang ika-756th aftershock na naitala ng Nanometrics Auto Earthquake Locator ng PHIVOLCS sa may Negros Oriental mula ng lumindol ng 6.9 magnitude kahapon ng tanghali. Nakatutok ang PHIVOLCS sa fault na yan sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Negros Island at Cebu Island na kahapon lang daw nadiskubre ng lumindol. Dahil sa pinakitang lakas ng pagyanig nito, makakasama na ang fault sa hanay ng mga major fault ng Pilipinas. Pagka lumalaki na ng around magnitude 7, yung capability ng isang fault, kaya na niyang magbasag ng building. Nataon nga, hindi pa to sakto na nasa under a town yung epicenter. Medyo may kalayuan pa rin, ilang kilometro pa rin. 10 kilometro ang lalim sa dagat ng epicenter ng magnitude 6.9 na pagyanig kahapon. Kung naging shallower pa to siguro or a bit stronger, enough na to generate at tsunami. Maliban sa epicenter, wala nang ibang pagkakakilanlan ang bagong fault kaya nagpadala ng mga geologist at seismologist ang PHIVOLCS malapit sa epicenter ng lindol. Yung geologists, titignan nila, nag-rupture ba to sa ibabaw ng lupa or ano yung manifestation niya. Tapos yung mga seismologists maglalagay ng instrumento. Kung nasa dagat to, ito yung best way para mahuli yung epicenter at yung fault. Tapos imamapa natin to at isasama na natin to doon sa information campaign. Di gaya ng bagyo o pagputok ng bulkan, ang lindol ang pinakatraidor sa lahat ng natural disaster. Hindi rin daw pananakot ang ginagawa ng PHIVOLCS kung pinag-iingat nito ang mga residente sa pagbalik sa kanilang mga bahay matapos ang malakas sa pagyanig. Kung may napansin kayong crack sa bahay, ikonsulta ka agad sa municipal o city engineer. Tapos sila, wag munang bumalik doon sa bahay na yun. Makitulog muna sa iba, no? Sa basa ng PHIVOLCS, pahina na ng pahina ang mga aftershock. Pero wala raw makapagsasabi kung may mga malakas na pagyanig pa bang magaganap. Gaya nga doon sa Japan, di ba? Malalaki na silang magnitude, 7 point something. Tapos biglang may malaki pa pala. Hindi natin masasabi. Walang makapagsabi. So, ang pinaka-safe lang natin gawin ay, let's pray for the best, but yung prepare for the worst. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.